This motorcycle from Honda is one of the reasons bakit meron tayong premium na experience at a 160cc kind of motorcycle. And wala tayong ibang tinutukoy dyan mga boss, it's none other than the Honda PCX 160 and the PCX 160 Road Sync. With comfort, refinement, and a very good companion para sa daily performance, ito na kaya ang motorsiklong para sa'yo? Kaya sa video na ito, pag-usapan natin about isang kanyang specs and key features, yung first impressions natin dito in regards to comfortability, affordability, and usability, who is this best for, and 3 things that I like and 1 good thing to improve, and final thoughts natin dito whether this motorcycle could be a good motorcycle option or a must-buy kind of motorcycle decision. Pero bago ang lahat mga boss no, si Honda PCX 160 nga pala is merong standard price na 133,400 pesos and a road sync price of 154,900 pesos. Sa colorways naman mga boss, meron tayong tatlong option para sa standard version which is ang white, red, tsaka gray. Tapos sa road sync naman is meron tayong white tsaka black. Ngayon naman pag-usapan natin ang kanyang specs and key features. Si Honda PCX 160 is merong 156.9cc liquid-cooled engine with a camshaft of single overhead cam na 4 valves. Meron din tayong power of 15.8 horsepower dito at 8,500 RPM at merong torque na 14.7 Nm at 6,500 RPM. Meron na rin tayong compression ratio dito na 12.0:1 tapos yung bore stroke niya naman is 60/55.5. Yung fuel capacity niya nga dito is 8.1 liters tapos yung wet weight ng Honda PCX standard version is 132 kilograms samantalang kay Road Sync is 133 kilograms. Naka Honda ESP na nga pala tayo dito tapos yung fuel efficiency niya is around 46 kilometers per liter. Naka CVT auto na nga pala to and ACG starter na meron ding auto start stop. Naka liquid cooled na, merong smart key, naka FI and meron siyang charger socket. So if ever naghanap ka ng bagong design na mukha, si PCX is one of the options na pwede mo talagang pagpilian. Aside dyan mga boss, naka TFT screen na nga pala tayo if yung Road Sync yung pipili natin, tapos naka LCD screen naman if yung standard version. Pero mamaya mas pag-uusapan natin yan. Bago yan, pag-uusapan muna natin ang kanyang dimensions. So ang seat height natin dito kay PCX is that naka 764mm tayo dito while yung ground clearance is naka 134mm. Tapos 1,313mm naman yung kanyang wheelbase. Ang gulong niya sa harap is 110/70/14. Tapos yung rear tires niya is naka 130/70/13. Ngayon naman pag-usapan natin ang kanyang key features. Unahin na natin dyan ang standard version. Ang standard version natin is meron ng Honda Smart Key System. Tapos meron pang new handlebars. Kasi previously naka naked handlebars tayo. But for me personally mga boss, masasabi ko talaga maganda din naman yung naked handlebar. Kaya halo-halo talaga yung reaction and mga comment ng motorsiklong ito. Pero kayo ba mga boss? Comment nyo nga dyan sa comment section if meron kayong thoughts about the handlebar na pagbabago dito kay PCX. Ngayon naman, pag-usapan natin ang kanyang new LED lighting. So, mas gumanda yung kanyang design. Medyo mas modern na siya. Kasi nga, di ba, binago na after how many years? So, that's a good upgrade. Meron na rin tayong comfortable foot area na pwede gawing footrest yung sa harap natin tulad kay NMAX. Naka-ISS na nga pala tayo dito. Tapos, meron tayong 30 liters luggage box which is maganda yan. Kasi kay Yamaha Aerox is 25 liters. Tapos, kay Yamaha NMAX is 25.5. So, sobrang laki ng dagdag mo dito kay Honda PCX. Meron tayong ESP engine dito na 157cc, naka 4 valve at naka liquid cooled. Tapos sa may tuhod natin, meron naman tayong USB Type-C charger. Ngayon, pag-usapan naman natin ang PCX Road Sync. Ano yung nadagdag sa kanya sa standard version to PCX Road Sync version. So if makikita natin dito, new handlebar pa rin naman siya tignan kasi sa harap nito, meron siyang bagong TFT display. May Honda Road Sync na ito, so makikita natin yung directions nito tulad kay Yamaha Aerox na turn-by-turn navigation. Although maganda yung LCD display ng standard version, I can really say mas tech-savvy tignan yung 5-inch TFT meter panel. Meron na nga pala tayong multi-function switch din dito, so makokontrol mo yung modes ng motor mo, whether palitan mo ng color yung display or yung traction mode, at kahit yung mga music or notifications mo. Meron na rin tayong sub-tank rear suspension dito. Meron tayong passing light switch which is napaka-rare if pag-uusapan natin yan about sa mga automatic motorcycles. Naka-ABS na rin tayo dito and naka-HSTC or Honda Selectable Torque Control which is para siyang traction control sa mga ibang motorcycle.
And ilalagay ko na lang sa screen yung full specs para makita mo if para sa'yo ba talaga tong motorcycle na ito. Ngayon naman, pag-usapan natin ang first impressions dito in regards to comfortability, affordability, and usability. So comfortability mga boss, napakalapad ng kanyang upuan natin dito. So it gives more comfort when riding. I can really say na less yung pagod yung makukuha mo sa motorsiklong ito. And last but not the least is that tahimik ang engine nito. So goods talaga to for your long city rides, for your quick escapes, at sa mga daily commuting mo. And ngayon naman, pag-usapan natin ang kanyang affordability. Justifiable naman yung price niya but not everyone can really afford again this motorcycle pag agad-agaran. Mas meron silang option na makikita dito which is si Yamaha Aerox na in-upgrade pa into disc brake yung likod. But PCX 160 doesn't just give a refinement and a comfortable experience but it also gives a premium feels na may reliability kasi nga galing Honda. And sa usability mga boss, goods na goods to kasi meron tayong charging socket, meron tayong magandang fuel tank which is 8.1 liters, meron tayong 30 liters sa kanyang underseat compartment na storage. And napakadaling gamitin na motor kasi automatic na siya. Ngayon naman mga boss, pag-usapan naman natin para kanino ba si Honda PCX 160. Si Honda PCX 160 ay best for experienced riders na gusto ng comfortable daily. Gusto ng mas relax, gusto yung mas refined, and gusto ng quiet and peaceful na klaseng ride if ever magi-stroll ka lang naman sa daan. Para rin to sa mga daily commuters or mga professionals na gagamitin tong motorsiklong ito pang work or di naman kaya for your daily errands. Kasi kahit dadaan ka pa sa traffic, alam mong less talaga yung pagod mo dito kasi automatic motorcycle na parang gas and go ka lang talaga. And last but not the least, if naka-road sync ka, mas magiging tech savvy ka talaga kasi marami siyang control switch. Kung gagamitin mo, marami ka talaga magagawa dito sa motorsiklong ito. So nagugustuhan nyo na rin ba si Honda PCX 160, especially si road sync? Pero bago yan mga boss, meron tayong 3 things that I like and 1 good thing to improve na baka magustuhan nyo rin and mapag-isipan nyo na rin. First na nagustuhan ko talaga dito is that bago yung kanyang version or yung kanyang design. So new facelift at 160cc scooter. So it means mas refined na siya, mas premium and mas mature tingnan kumpara sa older version na PCX. Next naman natin dyan is that ang nagustuhan ko talaga dito is ang kanyang 30 liters underseat compartment storage. Isa talaga ito sa pinaka-practical na features na nilagay nila dito kay Honda PCX. Sobrang laki ng lamang niya dito kay Yamaha NMAX at Yamaha Aerox. And last but not the least na nagustuhan ko dito is ang kaniyang Honda PCX Road Sync version. Para kasi ito sa mga riders na naghahanap ng ganitong klaseng feature na hindi naman naghahanap ng mga big cc motorcycle. So, features like traction control, yung maraming mga control switch, mga TFT display, napakadalang yan dati sa motorcycle industry, especially in terms of 150cc pababa na mga motorcycle segment. And one good thing to improve lang talaga siguro dito is ang kanyang rear tires which is 13-inch na and yung harap niya is 14. So maganda sana if 14-14 yung both front and rear para mas maganda talaga yung takbo natin. But I can't complain that much kasi alam naman natin na usually ganyan talaga ang setup sa mga motor. Mas malaki yung sa harap tapos mas bawasan ng 1 inch sa likod. So I can totally say na hindi naman siya ganyan ka one good thing to improve. Anyways, nasa final thoughts na tayo. Kung wala pa akong Honda RS125 or Suzuki Gixxer 155 at meron na akong riding experience, is this motorcycle a good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision? For me mga boss, this is a must-buy motorcycle kind of decision if naghahanap ka ng practicality, comfort, and gusto ng magandang modern sophistication. Although mga bossing sa pricing around 133,000 sa kaniyang standard version, I can really say medyo mapapakunot talaga yung noo nyo dito. Pero I think justifiable naman kahit pa yung standard version yung kukunin nyo. Napaka-decent na for its price, disc brake na sa harap at sa likod, and okay na talaga yung kanyang standard version. How much more if mag-upgrade ka pa into road sync version? Pero kayo ba mga bossing, alin ba dito yung mas nagugustuhan nyo? Yung standard version or yung kaniyang road sync version? Worth it ba talaga or okay ka na sa standard version? Comment nyo nga dyan sa comment section para mapag-discussan naman natin yan together with the community. And if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng mga videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video. Let's go!